Kung matagumpay ninyong maisasagawa ang operasyong ito, bibigyan ko kayo ng 500 milyong piso. 3:00 ng madaling araw sa St. Mary's Medical Center. Tila huminto ang lahat. Isang lalaking nakasuot ng suit na may bahid ng dugo ang nakaluhod at sumisigaw sa desperasyon. Sa ibabaw ng operating table, ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae ay nag-aagaw buhay. Skull fracture, brain hemorrhage. Ang tsansa ng tagumpay, 5%. Walang sinuman ang nagtaas ng kamay, kahit na inaalok na ang 500 milyong piso. Ng mga sandaling iyon, mula sa isang sulok, isang tao ang tumayo. Siya, si Dr. Isabella Reyes, isang 20 taong gulang na Filipino-American na doktora. Ako ang gagawa, sabi niya. Ang totoo, ang lahat ng bangungot na ito ay nagsimula 3 oras na ang nakalipas. Si Michael Thompson, kasama ang kanyang anak na si Jessica, ay nagmamaneho sa kahabaan ng baybayin ng California. Isa siyang matagumpay na negosyante sa Silicon Valley. Ngunit ang minsang beses sa isang linggo na inilalaan niya para sa kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Si Jessica ay isang masayahing 17 gulang na dalagita na namana ang pagiging bibo ng kanyang ama. Nag-aaral siya sa isang prestihiyosong pribadong paaralan, ngunit higit sa lahat, ang oras, kasama ang kanyang ama, ang pinakagusto niya. Lalo na ang mga biyahe nilang dalawa lang. Ito ang pinakamasayang sandali niya sa buong linggo. Papa, ang ganda ng kantang to, di ba? Sikat na sikat to ngayon, sabi ni Jessica habang masayang gumagalaw sa saliw ng pinakabagong pop song sa loob ng sasakyan. Tinitingnan ni Michael ang maningning ng ngiti ng kanyang anak sa rearview mirror at hindi niya namamalayan na napapangiti na rin pala siya. Ang mga sandaling tulad nito ay mas mahalaga pa para sa kanya kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Mag-aalas 8 ng gabi, kumain sila ng hapunan sa isang sikat na restaurant sa tabing dagat. Buong siglang ikinuwento ni Jessica sa kanyang ama ang tungkol sa eskwelahan at sa kanyang mga kaibigan. At si Michael naman ay nakinig ng mabuti, na parang ayaw palampasin ang kahit isang salita. Dahil sa kanyang abalang schedule, ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng kanyang anak, na madalas niyang nakakaligtaan, ay naramdaman niyang napakahalaga. Papa, mayroon kaming dula-dulaan sa eskwela sa susunod na linggo. Pupunta ka? 'Di ba? Siyempre naman. Bakit ko naman papalampasin yun? Nagningning ang mga mata ni Jessica. Bihira kasing makadalo ang kanyang ama sa mga school event niya. Pauwi na sila matapos maghapunan. Lampas na ng 11:00 ng gabi. Medyo maluwag ang highway at isang mahinahong jazz music ang tumutugtog mula sa radyo. Si Jessica ay nasa likurang upuan, nakatingin sa mga ilaw ng gabi sa labas ng bintana na may ngiti ng kasiyahan. Ang saya talaga ng araw na to, pa. Ako rin, anak. Ulitin natin to sa susunod na linggo, ha? Siyempre naman. Iyon ang huling ordinaryong pag-uusap sa pagitan ng mag-ama. Isang malaking truck ang biglang sumingit sa kanilang linya sa highway. Tila nakatulog ang driver ng truck. Mabilis na inapakan ni Michael ang preno, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling bumangga ang kanilang sasakyan na tumatakbo ng 80 kilometro kada oras sa truck, umikot ang mundo ni Michael. Sumalpok ang kotse sa center divider at tumaob ng 3 beses. Ang tunog ng nababasag na salamin, ng nayuyuping bakal, at ang sigaw ni Jessica ay tila pumunit sa pandinig ni Michael. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, bumalot ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa. Ang unang tiningnan ni Michael ay si Jessica. Mula sa driver's seat, nilingon niya ang likod, at sa sandaling iyon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Si Jessica ay walang malay. Duguan ang ulo. Hindi lang ang ulo. Pati ang kanyang leeg ay nasa isang di pangkaraniwang anggulo. Jessica! Jessica! Gumising ka! Nakalimutan ni Michael ang sarili niyang mga sugat at agad na nilapitan ang anak. Ngunit hindi tumutugon si Jessica. Mahina na lamang ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Michael na siya ang pinakawalang kayang tao sa buong mundo.
Mabuti na lang at may nakakita. Isang motorista sa likuran nila ang agad na tumawag sa 911 at pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang ambulansya. Mabilis na isinakay ng mga paramedic si Jessica sa ambulansya. Sumama si Michael, ngunit mas nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang anak kaysa sa sarili niyang mga galos. Kumusta po ang lagay ng anak ko? Hindi pa po namin masabi sa ngayon. Kailangan po siyang suriin ng mabuti pagdating sa ospital. Ang mga salita ng paramedic ay malamig at walang emosyon. Ngunit nababasa ni Michael ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Naramdaman niyang seryoso ang sitwasyon. 20 minuto ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital, ang St. Mary's Medical Center. Para kay Michael, ang 20 minuto ay parang 20 taon. Sa loob ng ambulansya, nanatiling hindi stable ang vital signs ni Jessica. Bumababa ang kanyang blood pressure at hindi regular ang kanyang pulso. Pagdating sa ospital, nagkagulo ang emergency room. Pinalibutan ng mga medical staff si Jessica at sinimulan ang iba't ibang pagsusuri. CT scan, MRI, blood test, X-ray. Si Michael ay walang magawa kundi maghintay ng may pagkainip sa pasilyo. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay lumabas ang doktor na namamahala. Si Dr. Hayden, ang pinuno ng neurosurgery department ng ospital. Sa sandaling makita ni Michael ang kanyang ekspresyon, nanigas ang buong katawan niya. Mr. Thompson, maaari po ba tayong mag-usap sa ibang silid? Pumunta sila sa isang tahimik na consultation room. Inilatag ni Dr. Hayden ang X-ray films at mga resulta ng CT scan sa mesa. Napakalubha po ng kalagayan ng inyong anak. Nang hina ang mga tuhod ni Michael, mayroon siyang multiple fractures sa bungo. At patuloy ang pagdurugo sa loob ng kanyang utak. Bukod pa riyan, may malubhang pinsala rin sa kanyang pangalawa at pangatlong cervical vertebrae. Ang mga medical term ay umikot-ikot sa isip ni Michael, ngunit hindi niya maintindihan ang eksaktong kahulugan. Sa madaling salita, ano po ang sitwasyon niya? Nasa bingit po siya ng kamatayan. Kung hindi siya, ooperahan agad. Huminto si Dr. Hayden. Anong mangyayari kung hindi? Sa loob ng ilang oras, tataas ang presyon sa kanyang utak sa isang nakamamatay na antas. Ibig sabihin ba niyan? Mamamatay siya? Opo. Napaupo si Michael sa silya. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Kung ganoon, maliligtas ba siya kung ooperahan? Nag-atubili sandali si Dr. Hayden. Ang operasyon mismo ay napakadelikado. Ang tsansa ng tagumpay ay mas mababa pa sa 5%. At kahit na magtagumpay, maliit ang posibilidad na makakabalik siya sa normal na pamumuhay. Ang numerong 5% ay tumusok sa dibdib ni Michael, ngunit mas mabuti iyon kaysa sa 0%. Operahan ninyo siya. Pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko. Ngunit umiling si Dr. Hayden. Paumanhin po. Ngunit may limitasyon ang aming kakayahan dito. Ang ganitong klase ng napakakomplikadong operasyon ay dapat gawin sa isang mas malaking university hospital. Hindi ba't sinabi ninyong wala na tayong oras? Kung ililipat pa natin siya sa ibang ospital ngayon, naiintindihan ko po iyon. Ngunit napakadelikado talaga ng operasyon. At alam din po namin kung sino kayo. Masyadong malaki ang responsibilidad kapag pumalpak. Noon na pagtanto ni Michael, ang kanyang pangalan at kayamanan ay nagiging lason pa. Ang mga medical staff ay natatakot sa magiging resulta kung sila ay mabibigo. Hindi lang si Dr. Hayden. Ang iba pang mga doktor ay isa-isang lumitaw at inulit ang parehong mga salita. Masyadong mapanganib, hindi namin kayang akuin. Mas makakabuti kung maghanap kayo ng ibang ospital. Napakataas po ng tsansang mabigo. Ngunit alam ni Michael na kung ililipat pa si Jessica sa ibang ospital, mas liliit pa ang tsansang mabuhay nito. Ang paglipat pa lang ay delikado na. At kung iisipin ang oras na gugugulin sa pagdating sa ibang ospital, muling pagsusuri at paghahanda para sa operasyon, magiging huli na ang lahat. Bumuhos ang desperasyon. Nabuhay siya sa paniniwalang walang problemang hindi kayang solusyonan ng pera. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang yaman ay walang silbi. Sa katunayan, ito pa ang nagiging hadlang. Lumabas si Michael sa pasilyo ng emergency room.
Doon, nagkukumpulan na ang mga medical staff na nakarinig na ng tsismis. Mga nurse, residente, intern lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nang sandaling iyon, lumuhod si Michael at sumigaw. Kung matagumpay ninyong maisasagawa ang operasyong ito, bibigyan ko kayo ng 500 milyong piso. Biglang tumahimik ang buong pasilyo. Ang mga yapak ng mga nurse, ang ingay ng mga makina mula sa malayo, maging ang ugong ng aircon tila huminto ang lahat. Ang halagang 100 milyong piso ay mabigat na lumutang sa hangin. Sa halagang iyon, hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Hindi. Sapat iyon para mabuhay ng marangya hanggang sa mga apo. Ngunit walang sino man ang nagboluntaryo. Pakiusap. Kahit sino. Iligtas ninyo ang anak ko. Magbabayad ako kahit magkano. Ang boses ni Michael ay naglalaman ng lahat ng desperasyon sa mundo. Wala na ang imahe ng isang matagumpay na negosyante na puno ng kumpiyansa sa sarili. Isa na lamang siyang ordinaryong ama na nasa bingit ng pagkawala ng kanyang anak, na desperadong humihingi ng tulong. Nagtinginan lang ang mga medical staff. Walang sino man ang hindi natukso sa 500 milyong piso, ngunit kasabay nito, napakalaki rin ng panganib. Kung mabibigo sila, hindi lang ang kanilang karera ang masisira, kundi haharap din sila sa legal na pananagutan. Lalo na't ang sangkot ay si Michael Thompson. Paumanhin po, pero masyadong delikado para sa amin. Talaga pong mas mabuti kung sa ibang ospital na lang kayo. Isa-isa, nagsimulang umatras ang mga doktor sa kabila ng napakalaking pabuya. Nang sandaling iyon, mula sa isang sulok ng emergency room, isang taong tahimik na tumitingin sa chart ng pasyente ang dahan-dahang tumayo. Mas maliit siya kaysa sa ibang mga staff. Isang batang babae na may lahing Asyano. Maayos na nakatali ang kanyang itim na buhok, at bagamat pagod ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matalas at alerto. Siya si Dr. Isabela Reyes, isang 25 taong gulang na Filipino-American na doktora. Ako ang gagawa. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang lahat ng atensyon sa pasilyo ay napunta sa kanya. Maging ang mga doktor, napaalis na, ay napatigil at lumingon. Isabela, anong sinabi mo? Nagulat, nabulong ng isang kasamahan. Ngunit naglakad si Isabela palapit kay Michael. Sa kanyang mga mata, hindi pera ang nakikita niya. Ang 77 taong gulang na dalagita na nag-aagaw buhay sa operating table, iyon lamang ang mahalaga sa kanya. Ginoo! Tumayo si Dr. Isabela Reyes sa harap ni Michael. Hindi ko kailangan ng pera. Ano? Isang bagay lang po ang hihilingin kong ipangako ninyo. Sa oras ng operasyon, huwag po kayong makikialam sa anumang paraan. Magtiwala lamang po kayo sa desisyon ng isang propesyonal na mediko. Tumango si Michael. Ayaw niyang pakawalan ang huling sinag ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, pinalibutan ng ibang mga doktor si Isabela. Isabela? Pag-isipan mo ulit! Masyadong mapanganib to. Kung mabigo ka, hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Buong ospital ang maaaring mapahamak. Isa ka palang residente. Sa tingin mo ba, may karapatan kang gawin ang ganitong operasyon? Sunod-sunod ang mga pagpigil mula sa kanyang mga kasamahan. Bumigat ang mga balikat ni Dr. Isabela Reyes. Kaya ko ba talaga ang operasyong ito? Baka naman masyado itong padalos-dalos. Ngunit muli niyang tiningnan ang operating room. Doon, isang dalagita ang nakikipaglaban sa kamatayan, at alam ni Isabela na sa sandaling ito, kung aatras siya, wala nang sino man ang susubok na iligtas ang batang iyon. Isa akong doktor. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Isabela Reyes sa pasilyo. Hindi mahalaga kung ang pasyente ay anak ng isang milyonaryo o isang taong palaboy sa lansangan. Para sa akin, siya ay isang buhay na dapat sagipin. Ang mga salita ni Isabela ay nagdulot ng pagkabigla sa buong pasilyo. Tinatanggihan ng pera? Ano ba ang iniisip niya? Si Dr. Hayden ang unang nag-react. Namula ang mukha ng pinuno ng neurosurgery. Dr. Reyes, nawawala ka na ba sa sarili? May galit sa kanyang boses.
Ang operasyong tinanggihan niya mismo ay gagawin ng isang mas batang doktor, kaya't nasaktan ang kanyang amor propyo. At higit pa, hindi niya maintindihan kung bakit tinatanggihan nito ang napakalaking pabuya. Bakit mo gustong gawin ang isang operasyon na wala pang 5% ang tsansang magtagumpay? Kung mabigo ka, maaring malugi ang buong ospital. Kalmadong sumagot si Dr. Isabela Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses. Kaya nga po walang gumagawa, hindi po ba? Kung gayon, ano po ang mangyayari sa pasyenteng ito? Maaari siyang ilipat sa ibang ospital. Hindi po ba't sinabi ninyong wala ng oras? Mas mataas pa ang tsansang mamatay siya habang inililipat. Hindi makasagot si Dr. Hayden. Sa halip, isang ibang doktor ang humarap. Si Dr. Wilson. Mula sa surgery department, isang veteranong doktor na nasa kalagitnaan ng kanyang 50s at may malaking impluensya sa ospital. Isabela, ikatlong taon mo pa lang bilang residente, tama? Sa tingin mo ba kaya mong gawin ang ganito kakomplikadong operasyon ng mag-isa? Hindi ko po sinabing mag-isa. Tutulungan ninyo ako, hindi po ba? Imposible! Bakit namin kailangang isugal ang sarili namin? Sumang-ayon ang ibang mga doktor sa sinabi ni Dr. Wilson. Ang kanilang mga tingin ay puno ng malinaw na pagtanggi. Lumingalinga si Dr. Isabela Reyes. Maraming mga profesional na mediko ang nakatingin sa kanya, ngunit walang sinuman ang nag-aalok ng tulong. Sa halip, mga tingin ng pagpigil ang kanyang natatanggap. May mga umiiling, may mga tuluyang umiwas ng tingin. Maging si Dr. Thompson, ang anesthesiologist, ay sumali. Isabela, maging makatotohanan ka. Bago tayo maging doktor, mga tao tayong may pamilya at propesyon. Hindi natin maaaring isugal ang lahat sa isang pagkakamali. Paano na po ang pasyente? Wala na tayong magagawa doon. Sumikip ang dibdib ni Dr. Isabela Reyes. Wala nang magagawa? Ganoon na lang ba talaga? O iniiwasan lang nila ang panganib? Noon, isang nurse ang maingat na nagsalita. Isang batang nurse na may nag-aalalang ekspresyon. Doktora, sigurado po ba kayo? Baka po mabigo kayo. Maaring mabigo ako. Pero kung hindi natin susubukan, tiyak na mamamatay siya. Hindi nanginginig ang boses ni Dr. Isabela Reyes. Ngunit sa loob-loob niya, natatakot siya. Kaya ko ba talaga ang operasyong ito ng mag-isa? Kung mabigo ako, maaaring matapos ang karera ko bilang doktor, at hindi lang iyon, mawawala rin ang buhay ng pasyente. Lumapit si Michael kay Dr. Isabela Reyes. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pag-asa at desperasyon. Doktora, maililigtas ninyo po ba talaga ang anak ko? Hindi ko po masisigurado. Ngunit, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hindi niyo po ba talaga kailangan ng pera? 500 milyon pong piso iyon? Sapat na para mabuhay kayo nang walang inaalala. Umiling si Dr. Isabela Reyes. Hindi ko po kailangan. Gagawin ko lang po ang dapat kong gawin bilang isang doktor. May namuong luha sa mga mata ni Michael. Ngayon lang niya napagtanto na may mga problema sa mundo na hindi kayang solusyonan ng pera. Sa katunayan, dahil pa nga sa pera, ay lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Noon, dumating ang direktor ng ospital, si Dr. White, nasa kalagitnaan ng kanyang 60s. Nang malaman niya ang sitwasyon, naging seryoso ang kanyang mukha. Dr. Reyes, sumama ka sandali sa opisina ko. Mabigat ang atmosfera sa loob ng opisina ng direktor. Umupo si Dr. White at tinitigan si Dr. Isabela Reyes. Isabela, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang operasyong ito? Opo, alam ko po. Kung mabigo ka, hindi lang ang pasyente ang mamamatay, kundi pati ang reputasyon ng ospital natin ay babagsak. Buong komunidad ng mediko ang maaapektuhan. May tunay na pag-aalala sa boses ni Dr. White. 30 taon na niyang pinamamahalaan ang ospital na ito. At ang pasyente ay anak ni Michael Thompson. Hindi mo maisip kung anong mangyayari kapag pumalpak. Natahimik sandali si Dr. Isabela Reyes. Tama ang sinasabi ng direktor. Pero, Direktor, bakit po ba tayo naging mga doktor? Ano? Bigla siyang natigilan.
Hindi po ba't para iligtas ang mga pasyente? Dahil lang po ba mababa ang tsansa ng tagumpay? Tama na bang sumuko na lang tayo? Malalim na bumuntong hininga si Dr. White. Isabela, iba ang idealismo sa realidad. Kailangan nating patakbuhin ang ospital at kailangan din nating alagaan ang ibang mga pasyente. Hindi natin maaaring isugal ang lahat para sa isang tao. Kung gayon, sinasabi niyo po bang pabayaan na lang natin ang isang taong iyon? Ilipat siya sa ibang ospital. Sa mas malaking ospital, hindi po ba't sinabi ko nang wala ng oras? Lumakas ang boses ni Dr. Isabela Reyes. Nagulat si Dr. White. Ngayon lang niya nakitang naging emosyonal nang ganito ang karaniwang tahimik na si Isabela. Paumanhin po. Pero hindi ko po talaga maintindihan. Bakit po? Lahat ay umiiwas. Sumandal ng malalim si Dr. White sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Isabela, bata ka pa kaya hindi mo naiintindihan kung gaano katakot ang mga kasong medikal, kung gaano kalaking alon ang nililikha ng isang pagkakamali. Sa loob ng 30 taon, napakarami ko nang nakitang ganyan. Kaya pabayaan na lang ang pasyente? Hindi ito pagpapabaya. Ito ay isang makatotohanang desisyon. Minsan, kailangan ding mamili ng isang doktor. Lumabas si Dr. Isabela Reyes sa opisina ng direktor. Sa pasilyo, marami pa ring mga medical staff ang nagkukumpulan. Nakatingin sila kay Isabela at nagbubulungan. Baliw na yata talaga ang babaeng yan. Tanggihan ang 600 milyon? Imposible. Anan, kung mabigo siya, baka madamay pa tayo. Hindi ba't masyado siyang padalos-dalos? Binaliwala ni Dr. Isabela Reyes ang kanilang mga tingin at nagtungo sa emergency room kung nasaan si Jessica. Ang tunog ng monitor ay unti-unting bumibilis. Nangangahulugan itong wala nang gaanong natitirang oras. Lumapit ang isang nurse. Maputla ang mukha. Doktora, patuloy na bumababa ang blood pressure. Nasa 60,040 na po. Ang presyon sa utak ay lumalagpas na sa mapanganib na antas. Maaaring malapit na itong umabot sa critical point. Muling binuksan ni Dr. Isabela Reyes ang chart ni Jessica. Kung titingnan ang resulta ng CT scan, mas malubha pa ang sitwasyon. Patuloy ang pagdurugo sa utak at mas malaki ang pinsala sa cervical vertebrae kaysa sa inaasahan. At habang lumilipas ang oras, patuloy na bumababa ang tsansang mabuhay. Kaya ko ba talagang magtagumpay? Maging si Dr. Isabela Reyes ay hindi sigurado. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung susuko siya ngayon, tiyak na mamamatay si Jessica. Noon, may narinig siyang boses mula sa likuran. Gagawin niyo po ba talaga? Paglingon niya, isang batang nurse ang nakatayo. Si Sarah, isang baguhang nurse. Mukha siyang bagong graduate. Sa nursing school, opo, tutulungan ko po kayo. Nagulat si Dr. Isabela Reyes. Sa sitwasyong lahat ng doktor ay tumatanggi. Isang nurse pa ang unang nag-alok ng tulong. Sigurado ka? Baka mapahamak ka. Kung mabigo tayo, baka maapektuhan din ang karera mo. Gusto ko rin pong iligtas ang pasyente. Iyon po ang dahilan kung bakit ako naging nurse. Gumaan ang loob ni Dr. Isabela Reyes sa sinabi ni Sarah. Naisip niyang hindi pala siya nag-iisa. Ngunit hindi sapat ang isang nurse para sa ganito kakomplikadong operasyon. Kailangan ng hindi bababa sa 3 o 4 na doktor. Muling sinubukan ni Dr. Isabela Reyes na makiusap sa kanyang mga kasamahan. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Hindi ko to kaya mag-isa. Ngunit malamig na tingin lang ang kanyang natanggap. Pasensya na, Isabela. Masyadong mapanganib. May pamilya ako, hindi ko maaaring isugal. Kung mabigo tayo, tapos na rin ang karera natin. Bata ka pa. Baka makabawi ka. Pero kami hindi na. Isa-isang nagsimulang umalis ang mga doktor. Sa huli, si Dr. Isabela Reyes, si Sarah, at si Michael na lang ang natira sa emergency room. Sinabi ni Michael na may desperasyon sa mukha. Doktora, kaya niyo po ba talagang mag-isa? Tapat na sumagot si Dr. Isabela Reyes. Mahirap po. Pero susubukan ko. Noon, isang bagong boses ang narinig mula sa pasukan ng emergency room. Isabela,
Anong nangyayari? Paglingon niya, isang doktor na nasa kalagitnaan ng kanyang 40s ang nakatayo. David Johnson. Ang mentor ni Dr. Isabela Reyes, isang veterano sa neurosurgery, at ang doktor na pinakahinahangaan niya. Propesor! Nagliwanag ang mukha ni Dr. Isabela Reyes. Para siyang nakakita ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Nakareceive ako ng emergency call sa bahay. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyari. Mabilis na ipinaliwanag ni Dr. Isabela Reyes ang sitwasyon. Habang tinitingnan ni Professor David ang chart, naging seryoso ang kanyang mukha. Napakakomplikado nga ng kasong ito. Anong sabi ng ibang mga doktor? Lahat po sila tumanggi. Nag-isip sandali si Professor David, saka tinitigan si Dr. Isabela Reyes. Isabela, gusto mo ba talagang gawin ang operasyong ito? Opo. Bakit? Dahil gusto kong iligtas ang pasyente. Ngumiti si Professor David. Sige, sapat na yan. Tutulungan kita. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Isabela Reyes. Talaga po? Siyempre. Pero may isang kondisyon. Ano po iyon? Ikaw ang mangunguna sa operasyon. Aalalayan kita sa tabi mo. Kaya huwag kang matakot. Hindi makapagsalita si Dr. Isabela Reyes sa sobrang pasasalamat. Sa wakas, dumating ang tunay na tulong. Si Professor David ay isang kinikilalang eksperto sa neurosurgery na may higit 20 taong karanasan. Kung kasama siya, siguradong tataas ang tsansa ng tagumpay. Ngunit dahil sa pagsali ni Professor David, lalo pang tumutol ang ibang mga medical staff. David, pati ba naman ikaw? Sabi ni Dr. Hayden na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Kung mabigo kayo, masisira rin ang reputasyon mo. Ang karera mong binuo sa loob ng 30 taon ay maaring mawala sa isang iglap. Talagang padalos-dalos ito. Isusugal ang lahat sa 50% na tsansa, sabat ni Dr. Wilson. Ang kanyang boses ay may tunay na pag-aalala. Tahimik na sumagot si Professor David. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Bilang isang doktor, minsan kailangan din ng kaunting kapusukan. Kung puro kalkulasyon na lang ang gagawin natin, baka pati ang mga buhay na kaya nating iligtas ay hindi na natin mailigtas. Pero kailangan mong isipin ang realidad. Kung mabigo kayo, mga kasong medikal at realidad? Ang 17 taong gulang na dalagitang nakahiga sa operating table na yan ang realidad. Sa sinabi ni Professor David, ilang mga medical staff ang napayuko. Marahil ay tinamaan sila. Dati rin silang naging doktor na may purong hangaring magligtas ng pasyente. Ngunit noon, nagmamadaling dumating si Dr. White. Tila may nag-report sa kanya ng sitwasyon. Mas lalo pang naging seryoso ang kanyang mukha. David, sasali ka ba talaga sa operasyong ito? Opo, Direktor. Hindi ko ito papayagan. Masyadong mapanganib. Sa mga salitang iyon, muling nadurog ang puso ni Dr. Isabela Reyes. Ngayong nakahanap na siya ng pag-asa, ang direktor pa ang humahadlang. Kung ang may huling desisyon sa pamamahala ng ospital ang tumututol, wala na silang magagawa. Direktor, nag-aagaw buhay po ang pasyente. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Professor David. Alam ko. Ngunit bilang ospital, hindi namin ito maaaring tanggapin. Kung mabigo kayo, buong ospital ang maaapektuhan. Kung ano ang isusulat ng media, kung ano ang iisipin ng ibang mga pasyente, may tunay na pag-aalala sa boses ni Dr. White. Hindi niya rin gustong pabayaan ang isang pasyente, ngunit pasan niya ang buong ospital. Kung gayon, ano ang gusto ninyong gawin? Ilipat siya sa ibang ospital? Sa UCLA Medical Center o sa Cedars Sinai? Hindi na napigilan ni Dr. Isabela Reyes ang sarili at humarap. Direktor, hindi po ba't sinabi ko nang wala ng oras para ilipat siya? Kung hindi natin siya ooperahan ngayon, mamamatay po talaga siya. Kahit na lampas na ito sa kaya nating akuin. Noon, lumuhod si Michael at nagmakaawa sa direktor. Wala na ang imahe ng isang matagumpay na negosyante. Pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko. Pakiusap po kung pera ang problema. Kahit magkano. Mr. Thompson, hindi po pera ang problema.
Naguguluhang ekspresyon ni Dr. White, ngunit hindi niya binago ang kanyang paninindigan. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo bilang isang ama. Ngunit kailangan ko rin pong isipin ang kaligtasan ng mga mediko at ang kapakanan ng ibang mga pasyente sa ospital. Nawalan ng pag-asa si Dr. Isabela Reyes. Ngayong makukuha na sana niya ang tulong ng kanyang mentor, hinarang pa ng direktor. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, habang ang vital signs ni Jessica ay patuloy na lumalala. Noon, tinitigan ng diretsyo ni Professor David ang direktor at matatag na sinabi, "Direktor, sasali ako sa operasyong ito bilang isang individual. Ano? Walang kinalaman ang ospital dito. Personal kong desisyon na tulungan siya sa operasyon. Lahat ng responsibilidad ay sa akin." Natigilan ang direktor. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. "David, imposible yan. Hanggat ginagamit ninyo ang pasilidad ng ospital. May pananagutan ng ospital. Kung gayon, hahanap tayo ng ibang paraan." Tiningnan ni Professor David si Dr. Isabela Reyes. "Isabela, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para sa pasyente." Tumango si Dr. Isabela Reyes. Ito na talaga ang huling pagkakataon. Nag-isip sandali ang direktor at malalim na bumuntong hininga. Sa mahigit 30 taong pamamahala ng ospital, ngayon lang siya naharap sa ganitong dilema. "Sige na, pero may kondisyon. Sabihin niyo po, lahat ng responsibilidad ay sa inyo bilang mga individual. Walang kinalaman ang ospital. Manalo man kayo o matalo, labas ang ospital dito. Naiintindihan po namin." Matatag na sagot ni Professor David. Sa wakas, nakuha na nila ang pahintulot para sa operasyon. Agad na naghanda sina Dr. Isabela Reyes at Professor David. Una, kailangan nilang alamin ang eksaktong kalagayan ni Jessica. Muling sinuri ni Isabela ang pinakabagong resulta ng CT scan. Patuloy ang pagdurugo sa loob ng utak, Professor. "At tingnan niyo po ito," sabi ni Professor David habang itinuturo ang film. Mas malubha ang pinsala sa cervical vertebrae kaysa sa inaasahan. Parehong napinsala ang C2 at C3 at halos durog na ang C3. Ano po ang magiging proseso ng operasyon? Uunahin natin ang utak. Kailangan nating ibaba ang presyon sa utak bago natin tingnan ang cervical vertebrae. Masyadong mapanganib. Kung sabay, tumango si Dr. Isabela Reyes. Tama ang desisyon ni Professor David. Nagsimula na ang paghahanda sa operating room. Mabilis na kumilos ang nurse na si Sarah. Inayos niya ang mga gamit, sinuri ang mga kagamitan sa anesthesia. 2 pang nurse ang nagboluntaryong tumulong. "Sino po ang anesthesiologist natin?" tanong ni Sarah. Pumayag si Dr. Thompson na tumulong. Noong una ay tumanggi si Dr. Thompson, ngunit nagbago ang kanyang isip dahil sa pangungumbinsi ni Professor David. Mapanganib talaga ang operasyon, pero kung kasama si Professor David, sulit na subukan. Sa wakas, natapos na ang lahat ng paghahanda. Nang dalhin si Jessica sa operating room, mabilis ang kabog ng dibdib ni Dr. Isabela Reyes. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad, ngunit ang kanyang isip ay kalmado. Nang magsara ang pinto ng operating room, nagdarasal si Michael sa labas. Sa pasilyo, marami pa ring mga medical staff ang nagkukumpulan. Ang ilan ay may nag-aalalang ekspresyon. Ang ilan naman ay may tingin na puno ng pagdududa. Magtatagumpay kaya talaga sila? 5% lang daw ang tsansa. Kung mabigo, malaking gulo to. Sa loob ng operating room, sinimulan na ang anesthesia. Maingat na nag-inject si Dr. Thompson ng gamot. Hindi stable ang kondisyon ng pasyente, mahirap i-adjust ang dosage ng anesthesia. Patuloy ring bumababa ang blood pressure. Dahan-dahan lang po. Mas mapanganib kung magmamadali, sagot ni Dr. Isabela Reyes. Nang makumpleto ang anesthesia, nagsimula na ang mismong operasyon. Hinawakan ni Isabela ang scalpel at hiniwa ang ulo ni Jessica. Medyo nanginginig ang kanyang kamay, ngunit tumpak. Mas malakas ang pagdurugo kaysa sa inaasahan, sabi ni Professor David. Simulan muna natin ang pagpapatigil ng dugo. Mabilis na natagpuan ni Dr. Isabela Reyes ang pinagmumulan ng dugo at pinatigil ito.
Inalalayan siya ni Professor David sa tabi. Magaling. Kalma lang. Kaya mo yan. Nang mabuksan ang bungo, nakita na ang kalagayan ng utak. Mas malubha kaysa sa inaasahan. Malawak ang pagdurugo. Mukhang napakahirap po talaga nito. Nag-aalalang sabi ni Sarah. Kaya natin to. Bawal sumuko. Matatag na sagot ni Dr. Isabela Reyes. Kailangan niyang hanapin at ayusin ang bawat maliliit na ugat. Ang kanyang mga kamay ay napakagaling. Ang mga kasanayang pinraktis niya nang hindi mabilang na beses sa medical school ay nagbunga. Bumababa ang blood pressure. 80,502! Sigaw ni Dr. Thompson. Maghanda ng dugo para sa transfusion. Utos ni Professor David. Bumalot ang tensyon sa operating room. Naging hindi stable ang vital signs ni Jessica. Naging irregular na rin ang heart rate. Kailangan nating magpatuloy. Hindi tayo maaaring huminto, lalo pang nag-concentrate si Dr. Isabela Reyes. Sa kanyang mundo, ang utak lang ni Jessica ang umiiral. Lumipas ang 2 oras. Medyo napigil na ang pagdurugo sa utak, ngunit hindi pa tapos. Kailangan pa nilang tingnan ang pinsala sa leeg. Punta na tayo sa leeg, sabi ni Professor David. Nang hiwain ang leeg ni Jessica, isa pang problema ang lumitaw. Malubha ang pinsala sa C2 at C3. Teritoryo na po ito ng orthopedic surgery. Nag-atubili si Dr. Isabela Reyes. May karanasan ako rito. Sabay nating gawin, pagpapalakas loob ni Professor David. Lumipas ang 3 oras, bago sa wakas, natapos ang operasyon, basang-basa ng pawis si Dr. Isabela Reyes. Nagtagumpay po ba tayo? Tanong ni Sarah. Sa ngayon, nalagpasan natin ang krisis. Pero kailangan pa nating mag-obserba. Inilipat si Jessica sa intensive care unit, ICU. Tumakbo si Michael palapit. Ayos na po ba ang anak ko? Matagumpay po ang operasyon. Ngunit kailangan pa po nating mag-obserba. Sa susunod na ilang araw, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Michael. Salamat. Maraming salamat po. Ngunit ang sandali ng ginhawa ay panandalian lamang. Pagkatapos ng operasyon, mukhang stable si Jessica sa ICU. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Dr. Isabela Reyes at umidlip sa susi. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan mula sa mahigit 3 oras na operasyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tumagal lamang ng ilang oras. Bandang 6:00 ng umaga, biglang nagbago ang sitwasyon. Dr. Reyes, emergency po. Nagmamadaling tawag ni Jennifer, ang nurse sa ICU na nagbabantay kay Jessica magdamag. Nagising si Isabela mula sa mahimbing na tulog at nagmamadaling tumakbo. Kahit pagod pa ang kanyang katawan, naramdaman niyang hindi ito biro. Pagdating niya sa ICU, sinuri niya ang monitor at nakitang napakaseryoso ng sitwasyon. Ang blood pressure ay bumagsak mula 70/40 patungong 65,030 at ang heart rate ay bumaba sa 50s kada minuto. Ang mas malaking problema ay ang pupil reaction. Nagsisimula nang lumaki ang isang pupil. Kailan pa nagsimula to? Bigla po siyang lumala. 30 minuto na ang nakalipas. Noong una, medyo bumaba lang ang blood pressure. Pero, puno ng tensyon ang boses ni Jennifer. Agad na nagsagawa ng neurological exam si Dr. Isabela Reyes. Sinuri niya ang pupil reflex, muscle strength, at reflex responses. Ang resulta ay ang pinakamasama. Malinaw na tumataas ang presyon sa utak at tila may muling pagdurugo sa lugar ng operasyon. Kailangan natin siyang i-CT scan agad. Opo, ihahanda ko po agad. Habang inililipat si Jessica papunta sa CT room, magulo ang isip ni Dr. Isabela Reyes. Nabigo ba ako sa operasyon? Mayroon ba akong nakaligtaang bahagi? Puno ng paninisi sa sarili at pangamba ang kanyang isipan. Ang 30 minutong paghihintay sa resulta ng CT scan ay parang walang hanggan. Samantala, si Michael ay naghihintay sa pasilyo na puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Doktora, anong nangyari sa anak ko? Ilang oras lang ang nakalipas, sinabi niyong ayos na siya. Nanginginig ang boses ni Michael.
Kasalukuyan po naming inaalam. Maghintay lang po tayo ng kaunti pa. Nanginginig din ang boses ni Dr. Isabela Reyes. Nawawala na ang kanyang kumpiyansa. Sa wakas, lumabas na ang resulta ng CT scan. Sa sandaling makita niya ang imahe sa computer screen, tila hihinto ang puso ni Dr. Isabela Reyes. Ang pinakamasamang sitwasyon, nagkaroon ng muling pagdurugo sa lugar ng operasyon at ang namuong dugo ay pumipindot sa utak. Ang presyon sa utak ay umabot na sa isang mapanganib na antas. Napakalubha nga nito. Sabi ng radiologist, nakasama niyang tumitingin sa CT scan na may seryosong ekspresyon. Kailangan ng pangalawang operasyon at kailangan itong gawin ngayon din. Agad na tinawagan ni Dr. Isabela Reyes si Professor David. Ngunit sa kasamaang palad, si Professor David ay nasa gitna ng isa pang emergency surgery. Isabela, pasensya na. Kasalukuyan akong nag-oopera ng isang pasyenteng may ruptured brain aneurysm. Aabutin pa ako ng hindi bababa sa 2 oras. Pero Professor, napakaseryoso po ng kalagayan ni Jessica. May rebleeding po. Kung ganoon, baka kailangan mong simulan kahit mag-isa ka. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga. Simulan mo na. Pupunta ako dyan agad pagkatapos ng operasyon ko. Nang ibaba ang telepono, nawalan ng pag-asa si Dr. Isabela Reyes. Ang unang operasyon ay halos hindi niya nagawa kung hindi dahil sa tulong ni Professor David. At ngayon, kailangan niyang gawin ang mas mahirap na pangalawang operasyon ng mag-isa. At sa pagkakataong ito, mas komplikado pa ang sitwasyon dahil sa rebleeding. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Dr. Hayden na nakasalubong niya sa pasilyo. Dr. Hayden, nagkaroon po ng rebleeding si Jessica. Kailangan po ng pangalawang operasyon. Pero si Professor David ay nasa gitna ng ibang operasyon. Maaari po ba kayong tumulong? Tiningnan ni Dr. Hayden ang CT film at naging seryoso ang kanyang mukha. Napakakomplikado ng kasong ito. Ang operasyon para sa rebleeding ay mas mahirap kaysa sa unang operasyon. Mayroon ng scar tissue. At nagbago na ang anatomical structure. Imposibleng gawin yan ng mag-isa. Kung gayon, tutulungan niyo po ba ako? Nagmamakaawang tanong ni Dr. Isabela Reyes. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa ganitong sitwasyon, ang tamang gawin ay ilipat siya sa ibang ospital. Sa mas malalaking ospital, tulad ng UCLA o Cedars-Sinai, wala na po tayong oras. Patuloy na tumataas ang presyon sa utak. Kung ililipat pa natin siya ngayon, baka maging brain dead na siya sa daan. Desperadong nakiusap si Dr. Isabela Reyes, ngunit matigas na umiling si Dr. Hayden. Pasensya na, Isabela. Pasensya na talaga. Pero masyadong mapanganib. Posible ang unang operasyon dahil nandoon si David. Ang gawin ang pangalawang operasyon ng mag-isa ay tunay na kapusukan. Ganoon din ang sinabi ng ibang mga doktor, kabilang si Dr. Wilson. Walang sino man ang gustong sumali sa mapanganib na operasyong ito. Isabela, maging makatotohanan ka. Masyadong mataas ang tsansang mabigo. Isipin mo kung sino ang pamilya ng pasyente. Kung mabigo tayo, tapos na tayong lahat. Mas mabuti pang ipadala siya sa ibang ospital. Sa huli, kinailangan ni Dr. Isabela Reyes na magdesisyon ng mag-isa. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Jessica. Ang blood pressure niya ay nasa 50,030 na at halos wala ng pupil reaction. Sarah, pakihanda ang operating room. Opo, Doktora. Ihahanda ko po agad. Nag-aalala rin ang mukha ni Nurse Sarah, ngunit nagpasya siyang maniwala at sumama kay Dr. Isabela Reyes hanggang sa huli. Naniniwala siya sa kakayahang ipinakita ni Isabela sa unang operasyon. Hindi rin naging madali ang pagpapaliwanag ng sitwasyon kay Michael. Mr. Thompson, kailangan po ng pangalawang operasyon. Muling nagkaroon ng pagdurugo sa lugar na inoperahan. Pangalawang operasyon? Delikado po ba yon? Sa totoo lang po, mas mataas ang panganib kaysa sa unang operasyon. Huminto si Dr. Isabela Reyes. At baka kailangan ko po itong gawin ng mag-isa. Hindi po tumutulong ang ibang mga doktor.
Namutla ang mukha ni Michael. Ngunit agad siyang nagpakatatag. Kahit na po, nagtitiwala po ako sa inyo. Matagumpay niyo pong naisagawa ang unang operasyon. Pakiusap. Iligtas niyo po ulit ang anak ko. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Pumasok si Dr. Isabela Reyes sa operating room na may mabigat na puso. Sa pagkakataong ito, tunay siyang nag-iisa. Ang mga nurse at anesthesiologist lang ang kasama niya. Ang pressure na kailangan niyang gawin ang ganito kakomplikadong operasyon nang wala si Professor David ay mabigat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Doktora, ayos lang po ba talaga kayo? Nag-aalalang tanong ni Sarah. Kailangan kong gawin. Wala nang ibang pagpipilian. Kung susuko ako ngayon. Si Jessica ay. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ngunit naintindihan ng lahat ng medical staff ang kahulugan nito. Muling sinimulan ang anesthesia. At hindi nagtagal. Nagsimula na ang pangalawang operasyon. Sa pagkakataong ito, mas komplikado ito kaysa sa una. Kailangan niyang muling buksan ang lugar na naoperahan na at dahil sa scar tissue, mahirap matukoy ang anatomical structure. Mukhang narito ang lugar ng rebleeding. Bulong ni Dr. Isabela Reyes sa sarili habang nagpapatuloy sa operasyon. Dahil wala si Professor David, lahat ng desisyon ay kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ang mga mahihirap na desisyon na karaniwan niyang ikokonsulta ay kailangan niyang harapin mag-isa. Mas marami ang pagdurugo kaysa sa inaasahan. Pakiredy po ang dugo para sa transfusion. Pagkalipas ng 30 minuto, nangyari ang pinakakinatatakutan ni Dr. Isabela Reyes. Nasugatan niya ang isang pangunahing ugat at biglang nagkaroon ng malakas na pagdurugo. Bumabagsak ng mabilis ang blood pressure. Nasa 45-20 na. Sigaw ni Dr. Thompson na may takot sa boses. Dagdagan pa ang dugo. Ngayon din. Nanginginig ang mga kamay ni Dr. Isabela Reyes. Napakahirap harapin ang ganitong emergency situation ng mag-isa. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo, ngunit tila lalo pa itong lumalala. Ang heart rate ay bumaba na sa 30s kada minuto. Maghanda ng defibrillator. Doktora, sa ganitong lagay, baka. Nanginginig na rin ang boses ni Sarah. Ang operating room ay naging isang ganap na kaguluhan. Desperadong sinubukan ni Dr. Isabela Reyes na pigilan ang pagdurugo. Ngunit patuloy na lumalala ang sitwasyon. Imposible nang kayanin ng mag-isa. Hindi. Sa ganitong paraan, tumatagaktak ang pawis mula sa noo ni Dr. Isabela Reyes. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng operating room at nagmamadaling pumasok si Professor David. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong sitwasyon? Professor! Malakas na pagdurugo mula sa isang pangunahing ugat. Hindi ko po alam ang gagawin. Halos umiiyak na ang boses ni Dr. Isabela Reyes. Ako nang bahala. Bitawan mo sandali. Yan, at tumabi ka. Agad na naunawaan ni Professor David ang sitwasyon at kinuha ang pamamahala. Heto ang problema. Isabela, diinan mo ito ng ganito. At iklamp mo ang ugat na iyon doon. Opo, sinunod ni Dr. Isabela Reyes ang eksaktong utos ni Professor David at umalalay. Tila isang mahika. Unti-unting huminto ang pagdurugo. Mabuti na lang. Kung medyo nahuli pa tayo, delikado na talaga. Professor, paano po kayo nakarating agad dito? Ipinasa ko ang ibang operasyon sa kasamahan ko. Masyadong mapanganib na operasyon ito para ipaubaya ko sa iyo ng mag-isa. Pasensya na. Dapat mas maaga akong dumating. May namuong luha sa mga mata ni Dr. Isabela Reyes. Sa isang sandali ng tunay na desperasyon, dumating ang tulong. Salamat po, Professor. Maraming salamat po. Walang anuman. Halika, sabay nating tapusin to. Napakagaling ng ginawa mo. Kasama si Professor David. Naging mas maayos ang takbo ng operasyon. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto. Ganap nilang tinahi ang lugar ng rebleeding at ibinaba ang presyon sa utak sa normal na antas. Sa pagkakataong ito, kailangan nating tahiin ng mas maigi. Mahirap na kung magkaroon ulit ng rebleeding. Opo, naiintindihan ko po. Pagkalipas ng 2.5 oras,
Sa wakas, ay ganap nang natapos ang pangalawang operasyon. Sa pagkakataong ito, tunay na tagumpay na. Wala nang magiging pagdurugo. Normal na rin ang presyon sa utak, sabi ni Professor David, na puno ng kumpiyansa. Muling inilipat si Jessica sa ICU. Sa pagkakataong ito, lahat ng numero ay perpektong stable. Blood pressure, heart rate, presyon sa utak, lahat ay nasa normal na saklaw. Tumakbo palapit si Michael na naghihintay sa pasilyo. Kumusta na po? Ang anak ko. Tagumpay po. Ligtas na po talaga siya. Wala nang panganib. Sabi ni Dr. Isabela Reyes. Kahit napagod, na may kumpiyansa sa kanyang boses. Talaga po? Ayos na po ba talaga siya? Opo. Ganap na pong tagumpay. Maraming salamat po. Sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Michael kina Professor David at Dr. Isabela Reyes. Mula sa kanyang mga mata, dumaloy ang mga luha ng pasasalamat at ginhawa. Paglabas ng operating room, napaupo si Dr. Isabela Reyes sa isang bangko sa pasilyo. Tila naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Matapos ang dalawang operasyong nagpagitan sa buhay at kamatayan. Isabela, ayos ka lang? Umupo si Professor David sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Kanina po, natakot po talaga ako. Mag-isa, hindi ko po talaga. Kung hindi po kayo dumating, kahit na. Nagtiis ka. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang pasyente hanggang sa pagdating ko. Ang nagawa mo sa sitwasyong iyon ay tunay na kahanga-hanga. Kung wala po kayo, mabibigo po ako. Hindi. Isa ka ng mahusay na doktor. Pinatunayan mo yan ngayon. Sa sinabi ni Professor David, sa unang pagkakataon ay nakangiti ng taus-puso si Dr. Isabela Reyes. Sa pasilyo, ang ibang mga medical staff ay nagbubulungan na may pagkamangha. Talaga bang nagtagumpay sila? Pati ang re-operation? Hindi ka panipaniwala. 5% na tsansa, tapos may rebleeding pa. Nagawa talaga ni Isabela. Ang galing. Pati si Professor David, sinuong ang panganib para tumulong. Ang ilan ay may ekspresyon ng paghanga. Ang ilan naman ay tila hindi pa rin makapaniwala. Ngunit ngayon, lahat sila ay may ibang tingin na kay Dr. Isabela Reyes. Ngunit para kay Isabela, hindi na mahalaga ang mga tinging iyon. Ang mahalaga ay nailigtas niya si Jessica. Bilang isang doktor, nagawa niya ang kanyang pinakamahalagang misyon. Matapos suriin sa huling pagkakataon ang stable na kondisyon ni Jessica sa ICU, umakyat si Dr. Isabela Reyes sa rooftop ng ospital. 7:00 ng umaga, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang malamig na hangin ay nagpaginhawa sa kanyang pagod na isip at katawan. Nagawa ko nga. Bulong ni Dr. Isabela Reyes sa sarili habang tinitingnan ang sumisikat na araw. Ito ang pinakamahirap na operasyong hinarap niya mula nang maging doktor, ngunit ito rin ang pinakakasiya siya. Nalampasan niya ang 2 krisis at nailigtas ang buhay ng isang dalagita. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Isabela, anak, napanood kita sa balita kaninang umaga. Ipinagmamalaki ka namin. Nakapagligtas ng buhay ang anak namin. Tuwang-tuwa rin ang papa mo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dr. Isabela Reyes. Mga luha ng saya at ginhawa. Alam niya na ang pangyayaring ito ang magiging pinakamahalagang pagbabago sa kanyang buhay bilang isang doktor. At sa hinaharap, kapag naharap siya sa mga ganitong mahihirap na pagpipilian, ang alaala ng araw na ito ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Unti-unting nagliliwanag ang kalangitan. Isang bagong araw ang nagsisimula. At para kay Jessica, isang bagong buhay ang magsisimula. Lumipas ang 3 araw. Dahan-dahang nagkamalay si Jessica sa ICU. Noong una, pagpikit dilat lang ng mata, ngunit ngayon ay nakakapagsalita na siya ng mga simpleng pangungusap. Sa bawat pagbisita ni Dr. Isabela Reyes, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Jessica. Jessica, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Malumanay na tanong ni Dr. Isabela Reyes. Medyo masakit,
pero mas okay na kaysa kahapon. Mahina pa ang boses ni Jessica, ngunit malinaw na ang kanyang isip. Isa itong milagrosong paggaling. Hindi umalis si Michael sa tabi ng kanyang anak. Isinantabi niya ang lahat ng trabaho sa kumpanya at nag-focus lamang sa paggaling ng kanyang anak. Doktora, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Michael habang nakatingin kay Dr. Isabela Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Masaya po akong gumagaling na siya. Mukhang mas malakas si Jessica kaysa sa inaasahan natin. Kung wala po kayo, hindi ko po maisip kung anong mangyayari, ngumiti si Dr. Isabela Reyes. Ito ang sandaling pinakakasiya siya para sa isang doktor. Ngunit noon, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang ilang mga medical staff. Sina Dr. Hayden, Dr. Wilson, at maging si Dr. White ay magkakasama. Jessica, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Dr. White. Ganap na po siyang stable. Normal na ang kanyang neurological functions. At maayos din po ang paggaling ng kanyang cervical vertebrae. Sagot ni Dr. Isabela Reyes. Tunay na kahanga-hanga. Sabi ni Dr. Hayden na may paghanga, ang kanyang mukha ay puno ng taos-pusong respeto. Ang nagawa ni Isabela ay tunay na kamangha-mangha. Mahigit 30 taon na ako sa propesyon, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso, tumango si Dr. Wilson bilang pagsang-ayon. Noong una, akala ko'y padalos-dalos. Pero kung titingnan ang resulta, tama ka pala. Lumapit si Dr. White kay Dr. Isabela Reyes. Dr. Reyes, bilang ospital, nais naming ipaabot ang aming formal na pasasalamat dahil sa iyong katapangan at kakayahan na iligtas ang buhay ng isang pasyente. Gagawin ko lang po ang nararapat bilang isang doktor. Mapagkumbabang sagot ni Dr. Isabela Reyes. Hindi. Kung nararapat lang, dapat lahat kami ay gumawa nito. Kinulang kami sa tapang. Tapat na sabi ni Dr. Hayden. Paglabas ng kwarto, mas malaki pa ang pagbabagong nangyari sa pasilyo. Kumalat sa buong ospital ang balita ng tagumpay ni Dr. Isabela Reyes. At marami sa mga medical staff ang may ibang tingin na sa kanya. Dr. Reyes, ang galing niyo po talaga. Paano po kayo nagkaroon ng ganoong katapangan? Gusto ko pong tularan kayo. Ang mga batang residente at intern ay lumalapit kay Dr. Isabela Reyes upang ipahayag ang kanilang paghanga. Lalo na para sa mga kapwa niyang babaeng doktor, naging malaking inspirasyon siya. Doktora, nakakuha po ako ng lakas ng loob sa inyo. Kailangan ko pong magsikap pa para sa mga pasyente ko. Sabi ni Nurse Sarah. Sarah, malaki rin ang naitulong mo. Hindi ko to magagawa ng mag-isa. Nagpasalamat si Dr. Isabela Reyes. Makalipas ang ilang araw, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Mula sa wheelchair, tumayo si Jessica at naglakad ng ilang hakbang. Nagulat ang lahat ng medical staff. Tunay na isang himala. Ganoon kalubha ang pinsala sa kanyang cervical vertebrae. Pati si Professor David ay humanga. Sa tingin ko po, may malakas na kalooban si Jessica. May pagmamalaking sabi ni Dr. Isabela Reyes. Naging maayos din ang kanyang rehabilitasyon. Namangha ang mga physical therapist sa bilis ng paggaling ni Jessica. Karaniwan. Sa ganitong klase ng pinsala, inaabot ng ilang buwan. Pero espesyal talaga si Jessica. Malakas ang kanyang loob at higit sa lahat, perpekto ang operasyon, sabi ng physical therapist habang nakatingin kay Dr. Isabela Reyes. Pagkalipas ng 2 linggo, halos normal na ang pamumuhay ni Jessica. Natural na ang kanyang paglalakad at malinaw na ang kanyang pananalita. Halos wala siyang neurological side effects. Doktora, kailan po ako pwedeng umuwi? Masayang tanong ni Jessica. Bukas, pagkatapos ng lahat ng tests, pwede ka nang ma-discharge. Talaga po. Yehey! Pumalakpak si Jessica sa tuwa. Sumilay rin ang isang maliwanag na ngiti sa mukha ni Michael. Bago ang araw ng discharge, pinuntahan ni Michael si Dr. Isabela Reyes. Doktora, gusto ko po sanang magpasalamat. Sa huling pagkakataon, sapat na po sa akin na gumaling si Jessica. Hindi po. Mayroon po akong inihandang espesyal na regalo para sa inyo.
Inabot ni Michael ang isang sobre. Ito po ay isang medical scholarship fund para sa mga kapuspalad na bata sa Pilipinas. Nag-donate po ako ng 10 milyong piso sa ilalim ng pangalan ninyo. Nagulat si Dr. Isabella Reyes. Hindi ko po talaga matatanggap ito. Ito po ang natutunan ko sa inyo, na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera. Kaya gusto kong gamitin ito para makatulong sa pagliligtas ng ibang buhay. May namuong luha sa mga mata ni Dr. Isabella Reyes. Isang napakakahulugang regalo. Salamat po. Gagamitin po namin ito ng makabuluhan. Sa araw ng discharge, maraming medical staff ang nagtipon sa lobby ng ospital para batiin ang paglabas ni Jessica. Hawak ang kamay ng kanyang ama, dahan-dahan siyang lumabas. Hindi mo aakalaing 2 linggo lang ang nakalipas. Nasa bingit siya ng kamatayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, bati ni Jessica sa mga medical staff. Lalo na po kay Dr. Reyes. Binigyan niyo po ako ng bagong buhay. Maraming salamat po, Jessica. Mag-iingat ka palagi, ha? Malumanay na, sabi ni Dr. Isabella Reyes. Opo, at balang araw, gusto ko rin pong maging doktor. Tulad ninyo, nagpalakpakan ang lahat sa sinabi ni Jessica. Pagkaalis ni na Michael at Jessica, nagkape si Dr. Isabella Reyes kasama si Professor David. Isabella, malaki ang ipinagbago mo dahil sa pangyayaring ito, dahil po sa inyo, Professor. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Hindi. Ikaw ang gumawa ng pinakamahalagang desisyon. Ikaw ang unang nagboluntaryong gawin ang operasyon. Iyon ang simula ng lahat. Ngumiti si Professor David noong mga sandaling iyon. Natakot po talaga ako. Paano kung mabigo ako? Pero hindi ka sumuko, di ba? Iyon ang tunay na doktor. Sa tingin ko po, kung mangyari ulit ang ganitong sitwasyon, pareho pa rin ang pipiliin ko. Dapat lang. Iyon ang dahilan kung bakit tayo naging mga doktor. Makalipas ang ilang araw, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Ang kwento ni Dr. Isabella Reyes ay na-broadcast sa lokal na balita, Filipino-American doctor, gumawa ng 5% na milagro, tinanggihan ang 500 milyong piso, iniligtas ang buhay ng pasyente. Maraming tao na nakapanood ng balita ang naantig. Lalo na sa komunidad ng mga Pilipino, ipinagmalaki nila si Dr. Isabella Reyes. Nagawa ito ng kababayan natin, tunay na maipagmamalaki. Maraming sulat ng pasasalamat ang dumating sa ospital. Mula sa mga pasyente, kanilang mga pamilya, at mga kabataang nangangarap maging doktor. Gusto ko pong maging doktor na tulad ninyo. Tunay ko po kayong hinahangaan. Salamat po sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging isang doktor. Medyo nabigatan si Dr. Isabella Reyes sa lahat ng atensyon. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya rin ang responsibilidad. Isang buwan ang lumipas. Muling bumisita sina Jessica at Michael sa ospital para sa regular na check-up. Jessica, kumusta ka na? Ayos na po ako. Nakakapasok na po ulit ako sa eskwela at nagsimula na rin po akong magtennis. Masayang sagot ni Jessica. Mabuti naman. Perpekto rin ang resulta ng tests mo. Doktora, nagdesisyon na po talaga akong kumuha ng medisina. Talaga? Opo. Gusto ko pong magligtas ng mga tao, tulad ninyo. Gumaan ang pakiramdam ni Dr. Isabella Reyes. Ang buhay na iniligtas niya ay nangangako ngayong magliligtas ng ibang buhay. Siguradong magiging mahusay kang Dr. Jessica hanggang sa panahong iyon. Sana po maging mentor ko kayo. Siyempre naman. Nang gabing iyon, umakyat si Dr. Isabella Reyes sa rooftop ng ospital. Naalala niya ang gabing iyon ng desperasyon, ilang buwan na ang nakalipas. Naramdaman niya kung gaano kalaki ang ipinagbago niya mula noon hanggang ngayon. May natanggap siyang mensahe sa cellphone. Galing kay Jessica. Doktora, salamat po ulit ngayon. Dahil po sa inyo, bawat araw ay parang isang regalo. Sisiguraduhin ko pong magiging mahusay akong doktor at magiging tulad ninyo. Ngumiti si Dr. Isabella Reyes at tumingala sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Buti na lang at naging doktor ako. Bulong niya sa sarili at huminga ng malalim. Noon, umakyat si Professor David.
nandito ka lang pala. Professor, bakit po kayo? Iniisip kita kaya ako umakyat at nandito ka nga. Tumayo si Professor David sa tabi niya. Isabela, ipinagmamalaki ko talaga ang desisyon na ginawa mo noong araw na iyon. Hindi ko po pinagsisisihan. Oo, iyon ang tunay na puso ng isang doktor. Huwag mong iwawala ang pusong iyan. Opo, Profesor. Tahimik silang tumingala sa kalangitan. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod at mula sa kung saan, may narinig silang tunog ng sirena ng ambulansya. May nangangailangan na naman sa atin. Sabi ni Professor David, lagi po akong handa. Matatag na sagot ni Dr. Isabela Reyes. Nang gabing iyon, nagsulat si Dr. Isabela Reyes sa kanyang tala-arawan. Ngayong araw, tuluyan nang nagsara ang kabanata ni Jessica. Isang bagay na hindi ko maisip, ilang buwan na ang nakalipas. Ang 5% na tsansang operasyon, ang tukso ng 500 milyon, ang pagtutol ng mga kasamahan, at ang 2 krisis. Ngunit sa huli, nagawa namin. Hindi. Si Jessica ang gumawa nito. Ang matibay na lakas at paggaling ng batang iyon ang nagpanalo sa lahat. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang doktor. Hindi lang ito pagpapagaling ng sakit. Ito ay ang hindi pagsuko, ang hindi pagkawala ng pag-asa, at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa pasyente hanggang sa huli. Patuloy akong gagawa ng ganitong mga pagpili. Kahit na mahirap at mapanganib, sa harap ng buhay, hinding-hindi ako aatras. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor. At iyon ang paninindigang panghahawakan ko habang buhay. Isinara niya ang tala-arawan. At habang nakatingin sa labas ng bintana, isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bukas, ibang mga pasyente na naman ang naghihintay sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na siyang paninindigang hindi matitinag ng anumang pagsubok. Ang tunay na kwento ni Dr. Isabela Reyes ay nagsisimula pa lamang.